Shoutout kay Katsakino Dokusin, kay Jervin Chris, pinabati din natin si Juan Solegue, Romeo Conchada, at iba pa nating taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, may good news at bad news tayo dito para sa Barangay Ginebra. Ang good news natin ay itong si Jamie Malonzo malapit nang bumalik dito sa kanilang lineup. Ito ay sinabi mismo ni Coach Tim Cone. At syempre napakagandang balita niyan para dito sa Ginebra dahil kinakailangan talaga nila ang serbisyo nitong si Malonzo. Syempre doon sa mga nanonood dito sa serye kontra San Miguel, parang hindi nila nami-miss itong si Malonzo. Well, actually kaya lang parang ganyan ang lumalabas dahil mahina yung coach ng SMB. Pero kapag nakalaban na ng Ginebra itong TNT or yung iba pang malalakas na team, syempre diyan mo mararamdaman yung pagkawala ni Jamie Malonzo. So mukhang iyan ngayon ang hinahanap talaga ng Barangay Ginebra, yung makuha itong si Malonzo. Kung sakaling makuha nila si Malonzo plus itong si Troy Rosario, talagang pang Grand Slam na yung lineup ng Barangay Ginebra. Ngayon, ang tanong na lamang of course, ay paano naman itong si Isaac Go yung center nila? Dahil ito ang may isa pang injury. Ayon dito sa lumabas na report, meron daw fracture yung kneecap nitong si Isaac Go at matatagalan pa bago makabalik. So yan ngayon ang isang iniinda ng Barangay Ginebra. Abangan na lang natin kung anong magiging sitwasyon dito, pero sigurado nagagawa ng paraan ng Barangay Ginebra para masiguro na sila ay magiging mas competitive pagdating dito sa PBA. Alam natin na ang magiging challenge talaga sa Ginebra, of course, unang-una kinakailangan talunin nila San Miguel dito sa serye at talunin ng TNT sa finals. Pero sa totoo lang, dyamado ang Barangay Ginebra dito sa Governors Cup dahil nga nandiyan si Justin Brownlee. So malaki ang chance talaga ng Barangay Ginebra na sila ang magkampiyon dito sa Governors Cup. At palagi naman sila ang usually nagcha-champion dito. Pero ang magiging problema ng Ginebra ay dito sa Commissioner's Cup. Dahil si Justin Brownlee pa rin, sigurado ang kukunin nilang import. Pero ang problema kasi sa Commissioner's Cup, unlimited yung height dyan. So magkakaroon ng problema yung ibang teams, particular na Ginebra at itong TNT at itong Blackwater, kapag ang kinuha nilang import ay yung mga maliliit o yung mga 6'5 and below katulad ni Brownlee, ni Ronde Hollis Jefferson at itong si George King. Dahil sigurado yung ibang teams katulad ng San Miguel, ang kukunin niyan ay yung malalaki. Katulad for example ng San Miguel, sigurado kukunin niya si Benny Boatwright kung ito available na. So sa ngayon, yan ang kinokonsidera ng Barangay Ginebra. Dahil syempre nakafocus sila dito sa Grand Slam na balak ng Ginebra. At yan ang dahilan kung ba't marami nga nagsasabi kaya sila kumukuha ng mga malalakas talagang players. Pero ang tanong ay kung ito ba ay magagawa talaga ng Ginebra. Sa tingin ko magagawa nila yan kapag sila ay nakakuha ng mga players na kanilang kinakailangan at nakarecover na sa injury yung kanilang mga players. Alam natin na si Jamie Malonzo sa November makakabalik na yan. So good news ito para dito sa Barangay Ginebra. Ngayon, ito si Isaac Go, kapag yan medyo natagalan, at yun nga sinabi ni Coach Tim Cone, magkakaproblema sila dito sa may center lineup dahil alam natin na ginagamit nila ngayon si Japet Aguilar at si Joe Devance. Ang problema dyan kapag sa Commissioner's Cup at nakaharap ka ng mga malalaki na mga teams, medyo mahihirapan yung dalawa. Lalo na kung for example kunin ng Converge itong si Dwight Howard. Dahil alam natin si Japet, hindi lang yan pang depensa, ginagamit din nila yan pang opensa. Kasi katulad dito sa Governors Cup, pwede nilang gamitin si Justin Brownlee pang tapat dito kay AJ Anosike, yung import ng SMB. Pero kapag ang nakaharap ni Brownlee, yung mas matangkad sa kanya, magkakaproblema syempre. So isa yan ngayon dito sa kinokonsidera ng Barangay Ginebra. Ngayon, kapag na-resolve nila yan at kapag nanalo sila sa Commissioner's Cup, malaki tsansa na sila mag-champion sa Philippine Cup dahil sa lakas ng kanilang local lineup. By the time na meron ng Philippine Cup, malamang makakapaglaro na ito si Isaac Go. At kung nandiyan pa si Jamie Malonzo, si Troy Rosario, si Jeremiah Gray, talagang masasabi natin na malakas talaga itong lineup ng Barangay Ginebra at malaki tsansa na sila ay maka-Grand Slam. So yan ngayon ang kinokonsidera ng marami. As it is, pwede nating masabi talaga na panahon na ngayon ng Barangay Ginebra. Kahit na meron silang mga injury kay Malonzo at kay Isaac Go, sa lakas ng kanilang lineup, malaki ang tsansa talaga na ma-accomplish nila yung kanilang main target. At sa ngayon, pwede rin nating masabi na itong Barangay Ginebra, kahit merong bad news dito kay Isaac Go, mas maganda pa rin yung kanilang kinalalagyan ngayon. Dahil kung magtagal man yung injury ni Isaac Go, pwede silang kumuha ng mga additional players mula sa Northport o Terra Firma na magagamit at pang-trade. Kaya sa tingin ko, malaki talaga ang tsansa na itong Barangay Ginebra ay makakamit yung kanilang gusto.